Hi, welcome back to our channel. And for today's video, i-explain ko lang kung ano ba yung mga bagay na dapat mong malaman kapag ikaw ay merong PisoNet business. So, for 2024, bumuboom na naman ulit yung PisoNet o yung Synconet. So, actually, iba-iba yung klase na PisoNet yung ginagamit. Yung iba naka-diskless, yung iba din naka-standalone. Yung sinasabi natin standalone, yung mga units na kahit na walang server is kayang mag-operate. Yung mga naka-deskless naman, ang OS, even yung mga pagda-download ng mga games or upload. So, nakadepende yun sa server. Actually, ang tagal na din ng deskless na malagi sa even hindi pa PisoNet dati, yung mga tinatawag natin na internet cafe, diskless na yung ginagamit nila before. So, ngayon lang yan natin napapansin kasi gawa nga lang bumuboom yung PisoNet. So, unang-una dapat mong malaman ang mga, kumbaga, dapat marunong kang magsaayos ng mga gamit sa loob ng computer shop mo. Marunong kang mag-maintenance. Kasi kapag ikaw ay kukuha pa ng taong magsasaayos sa mga bagay-bagay ng units mo, ng system unit, ng monitor mo, o ng keyboard, o ng coin slot, is magbabayad ka na naman additional payment, additional expenses mo na naman yun. Mababawasan na naman yun sa kita mo. So, ang kadalasan kasing nasisira yung mga coin slot, yung keyboard, yung monitor naman, nakadepende din yan sa pagkagamit. Yung mga system unit na nasisira din yan kapag kumbaga hindi maayos yung pagka-shutdown. May mga kumbaga hindi lang nakakonect na maayos yung UTP wire. So, nagkakaroon siya ng misconnection sa switch hub or even sa server. So, dapat marunong kahit na yung mga basic na troubleshooting, basic na pagsasayos ng mga coin slot o ng mga keyboard or ng mga wirings, dapat meron kang alam. Meron din naman ng mga nagtuturo sa YouTube, pwede mo yung i-search, do the research na lang or magtanong-tanong ka sa mga kakilala mo kung may mga taong marunong magsayos ng mga ganong klaseng problema. So kapag hindi mo naman din nakaya, so pwede kang maghanap ng mga tao na magpatulong ka muna sa kanila. Until such time, pwede kang magpaturo sa kanila kung paano masaayos yung mga bagay. Or even, you can do research sa YouTube. Tinuturo naman doon halos karamihan na gusto mong malaman sa PisoNet or even sa system unit kung paano magsayos ng coin slot, mag-calibrate, nandun lahat sa internet. Ang kailangan mo lang is you do your own research. So, yun kailangan mo malaman. So, for 2024, napaka-booming na naman ng PisoNet kasi gawa nga ng yung mga malalaking internet dati is nag-close nga gawa nga nung pandemic. Kaya itong PisoNet business napaka-in-demand ngayon for 2024. So, yung iba lang, may mga pagkakataon din na wala sila sa tamang location, kaya yung iba nagsasara. But, unang-una na, pangalawang mong dapat malaman is nasa tamang lugar ka ba? Yun, tama ba yung location ng nilagyan mo ng PisoNet? Marami bang mga bata? Marami bang mga posibleng mga client mo na talagang pupunta sa sarili mong internet cafe or PisoNet? So, dapat mo ding isipin na marunong ka sa mga pagtatanong sa mga bata yung mga in-demand na mga games na talaga namang naglalaro sila. Kasi hindi naman lahat ng mga games na nasa loob ng system unit mo ay lalaroin nila. Meron lang mga 3 or 4 na mga games na talagang binabalik-balikan nila. And maybe for the next video, papakita ko yung ano na naman yung pwede nating mailagay sa loob ng computer shop o ng PisoNet natin para mas pupuntahan pa tayo, sorry for that, pupuntahan pa tayo ng mga bata sa ating PisoNet or computer shop. So, yun lang muna for today's video. So, hope to see you again. Until next time. Bye.